Ito sa 50th year, golden anniversary ng Metro Manila Film Festival. Maganda naman. Isang pasada siguro. Ano ang inaasahan sa 50th anniversary? Sana dumugin yung mga sinihan at panoorin nila lahat ng kaya nilang panoorin. Sana maka-exing. Sana maka-exing panoorin pa rin yung 20 days na yun para mapanood lahat. So sana dumugin. And sana maalala nila na may mga pelikula tayong parang may baul na nandun nakalagay yung napakapagandang mga treasure ng mga pelikula na maalala, makita sana ng generation ngayon na ang dami palang laman ng baul na. Totoo. At dadagdagan natin, no? So, the boots. Gaya nga po ng sinasaad nung title ng ating okasyon ngayon, Sinesigla. Sana po bumalik yung sigla, yung excitement. Kanina po, excited na po kami, napapanood lamang po ito. Sana there will be a carryover of that through the entire festival and beyond that. Yung pong awareness, kasi minsan nakakalimutan natin yung pinagdaanan ng history natin. And we want to thank the cinema operators, no, for their help here. Dahil malaking sakripisyo po yung regular cinema admission fee ay isang tabi po nila para makapasok po ang madla at may very accommodating price of 50 pesos. So, manood po tayo, kita-kita po tayo doon lahat, pakibit-bit na lamang po ang inyong mga pamilya, mga anak, mga kapatid, para po magkaroon sila ng overview of the 50 years of Filipino film. That's true. Nakakatuwa po na may mga ganitong offer yung Sinisigla 50. Kasi may mga efforts na ibalik sa manonood ang pelikula. At tayo mga nandito, tayo na lang to pagtulong-tulungan natin, ibalik natin ang manonood sa mga sinihan para tangkilikin ng pelikula ng Pilipino. Alam natin na abot mo naman talaga ng 50 pesos ang pelikula. No? Oo. Oo, diba? Pega-double pa yun. So, sir, yeah. We hope with the Sinisigla sa 50, it's also an avenue for the younger generation to be able to witness and see the tradition and the heritage that we have in film. And at the same time, I hope that for the 50th edition po ng MMFF ay manumbalik ang interest ng mga Pilipino na manood sa sinihan. Yes, Pao. Kasama sa pagdumog sa sinihan ay isang paalala na napakaganda ng pelikulang Pilipino at this will be a chance for the discovery sa mga estudyante. That's true. Chair, go. Kami on the part of MMFF, MMDA, gusto po namin ibalik doon sa mga fans na inabutan itong mga pelikula ito para manumbalik yung kanilang alaala doon sa napakagandang pelikula at yung mga memories nila habang nanonood ng sine sa mga sinihan. At then, ganun din sa younger generations naman para ipakita sa kanila yung history ng pelikulang Pilipino, particularly ng MMFF, na sa loob ng 50 taong edisyon or sa 50 years ng MMFF ay nakagawa po tayo ng napakagandang pelikula na dapat po nilang mapanood at makita at maging part din po ng kanilang mga memories. Yun po yung gusto po natin ma-achieve. Ganda, no? Parang lahat kasi tayo may kwentong MMFF, no? So, tuloy natin yung pagtatanong. Anyone from the press who may ask? Last question ko lang kay Chairman Arvin. Kailan po talaga sisimulan yung pag-paint ng murals at kasama pa rin ba yung isang kilalang female artist nagpa-participate pa rin? Yes po. In fact, nagkaroon lang po ng problema sa schedule. Gawa nga po ng mga pag-ulan. Kasama pa rin po siyang magpipinta. In fact, nasimulan na po Mamaya makikita niyo po na start na po tayo. Yung pong ating pinakitang mural kanina ay makikita na po natin sa EDSA. So, pero hindi po dyan nagtatapos yan. Marami pa po tayong ipipinta yung mga dating posters po. Sir Ricky, siguro natatandaan natin na ang billboard po noon ay hand-painted. Yes. So, yan po ay ibabalik natin yung mga hand-painted posters and billboards po ay ipipinta po yan sa kahabaan ng EDSA. So, abangan po ng ating mga kababayan yan pong mga hand-painted posters po na yan
dyan po sa kabaan ng EDSA. Galing sa initiative ni Attorney Don, hindi lang billboards, no? At saka mga, sobra yung mga tarps during the last Metro Manila Film Fest. Ngayon, murals na mag-stay doon. So it's a work in progress. So yung makikita mamaya is just a teaser, no? With the initial mural, pero buong kahabaan ng Metro Manila ng EDSA, sana yun mabuo yun. Any other questions? Si Rose Garcia raw. Si Rose Garcia. Good morning po. Una ko pong tanong, nakita po namin yung mga mukha ng mga nakalagay sa mural. Yun na po ba yun? Or meron pa pong idadagdag? Meron pa po bang? Yes, as I've said, marami pa pong posters na ipipinta sa kabaan ng EDSA. So, individual posters po yan ng iba't ibang pelikula ng MMFF. So, for example po, Himala. Yung pong sinaunang poster ng Himala na noon po ay hand-painted pa nga po, ay ipipinta rin po natin sa EDSA. Ganon din po ang Panday. Nandun po si FPJ. At yung pang iba't ibang pelikula pa po ng MMFF, yung mga posters po nila nung araw ay ipipinta po sa kabaan ng EDSA. Okay po. Pero yung pong pinakita kanina, yun na po yung Yun na po group, yung- yung parang nagre-represent dun Yup. sa yun nga po. Ready na po ba kayo? Dahil sigurado po, lalo na sa panahon ngayon, maraming mga netizens, maraming mga fan ang pwedeng mag-react na, bakit wala doon si ganito, si ganyan, yung kanilang mga idolo? Paano nyo po Sir, to sasaluhin ko. ipapaliwanag at ang